Alright, so andito ulit tayo. Nagre-record tayo for update ng almost a week na ng ating A57. And actually, gamit ko tong phone ngayon nagre-record and well, may mga perks, may mga updates, and may mga parang halos parehas lang. Pero nonetheless, let's walk through everything else. Sa ating Asus, wala pa rin. Same pa rin naman. Okay naman siya. Pero eventually, yung nga, ang plano is makabili ng panibagong cooling pad and then papalinis natin. Pero as of now, okay pa naman. Imbis of naka-performance, naka-silent mode na lang ako para okay yung thermals niya. So far, okay pa rin naman. Ang nilalaro ko lang naman is LOL, TFT, and then the rest, load lang ako ng video sa YouTube or office work. So, wala naman problema masyado. Sa ating phone, yung A73, hindi ko pa rin siya pwedeng i-alis kasi may mga parts na yung mga logins ko na nandoon sa phone na yun na ililipat ko pa dito. And yun nga, hindi katulad ng Apple na pag nag-transition ka, mabilis lang, andun na lahat. Hindi, talagang matrabaho siya. It takes week or so. And depende sa apps. So, yung mga iba kong apps, kailangan ko pa ilipat, yung permissions and so on and so forth. Tapos, ang gamit na yung Samsung Messaging, wala na kasi siya. Sa mga bagong phones, ang meron na is yung Google Message. So, if I'm going to text blast a lot of people, mas hassle siya compared sa dun sa A73 na Samsung Message. So, pros and cons. Pero sayang, sana si Google Message hayaan niya yung bulk messaging, which is meron kay Samsung. Mas madali siya. Pero ngayon gagawin ko, kailangan nakabukas ako sa PC, doon ko isa-isa ipipaste yung numbers, tapos lilipat ko sa phone. Privacy and security-wise, better. Pero sa hassle lang siyang gawin. Pero yun, since hindi pala April 6, April 7 pala, sorry. Napalitan ko na yung phone. And then, yun lang. Standby pa rin siya kasi yung mga credentials, gumagana pa rin naman, nahirapan lang mag-charge pa minsan, pero okay pa rin naman. Yung ating momentum, okay na okay. Waiting sa update ng Momentum 5. If talaga malaki yung update, might buy it eventually. Pero kung may budget at ano lang, siguro okay na ako dun sa Sennheiser HD400U. Pero tsaka na, okay pa naman eh. Hindi naman natin kailangan palitan so far. Gusto ko lang bilhin yung Momentum 5 if may budget. Kasi nga, well, good quality, pwede pang matagalan, pwede ko i-Bluetooth dito sa phone, and so on and so forth. But again, hindi naman siya necessary. We'll just see eventually. Yung ating mic, okay naman, gamit na gamit. And wala pa rin naman problema. Pero hirap lang talaga i-maneuver yung software niya. Thermaltake, eventually papalitan ko siya. Yung may filter na sana. Ang iniisip ko talaga ipalit is yung Lano. Kasi madaming mga reviews na okay siya in terms of thermals. Pero medyo maingay lang konti. Tapos may filter siya, so good siya. Ang ating Deco is 3 taon na. And it's growing, it's good. And yeah, I don't see replacing it in the past many months. Siguro mga darating na buwan, sorry. Incoming months. Pero eventually, siguro, kapag lumabas na yung Wi-Fi 8, baka doon ako magpalit. Pero tsaka na, matagal-tagal pa yan. X23, okay pa naman, pero kung mapapalitan natin ng mas okay, hindi ko naman ang gagawin ko. Usap na lang kami sa future brother-in-law ko. Kung gusto niya lang gamitin tong mga gamit ko, pwede ko lipat sa kanila para mas malakas yung signal nila doon sa bahay. Xiaomi, nabasag siya. Actually, yung aking relo ay nabasag. Nahulog ko siya, nabasag siya. Pero gumagana pa rin naman, okay pa rin naman. Yung nga lang, nabasag nga lang. So halata na yung basag. Maybe in the future mapapalitan ko, pero wag muna. Marami pa tayong pinagagastusan, lalo na yung phone kasi per month yun. Power bank is goods na goods. Eventually siguro mapapalitan natin. Ang ipapalit ko na nga itong nakalagay dito, yung 200 watt na version niya, yung mas maliit. Pero 25,000 milliamperes pa rin kasi yan yung pinaka-safe sa aeroplano na hindi kailangan i-declare. We'll wait if there's other update from Ugreen na mas better. Pero we would go with it kasi yung current ko
is only capable of supercharging 2.0, pero itong phone, if not mistaken, is capable of supercharging 3.0. Kaya mabilis siya mag-charge compared sa aking lumang phone, pero hindi pa rin gano'n ka-fast kasi magkaiba yung kanilang um, technology. Kasi kung same, parang ano lang yan eh, Wi-Fi 7 tapos Wi-Fi 6, di ba? Susundin mo yung pinakamababa na tech. So, yun. Hindi ko na talaga nagagamit yung ano ko, earbuds, yung Soundcore. Bihirang-bihira na lang. So, siguro eventually gamitin natin para lang magamit. Pero hindi na masyado nagagamit. Cat cables natin minsan natatrap sa pinto. Pero okay pa naman, wala pa namang bangas as of now. And gumagana pa naman na maayos. Yung ating UPS gamit na gamit kapag nagba-brownout out. And goods na goods pa rin naman. And it's almost 12 months or it's almost a year na. I might buy it again eventually kasi okay naman siya. And mura siya for the price. Same thing with the other cat cable. Uno, okay naman siya. Wala naman tayong problema. Maganda talaga siya na charging block. And yun din, I think it has dated technology compared to sa mga bagong phones, but still, it's good. And then, yung USB cable, hindi ko alam kung USB cable yung may problema. Medyo tagilid-tagilid na siya, masyado nga mahaba. Dapat pala 0.5 or 1 meter lang masyado. Kung na-overestimate yung 2 meters. Pero minsan nagagamit ko pa rin naman yung 2 meters ng maayos kasi pag kailangan talaga sobrang haba, then goods. Pero again, the problem with long wires is yung resistance and yung the longer the wire, the higher the resistance, the voltage would not be able to pass ng mas mabilis compare sa maliit siya. Same thing with sa mga internet cable, mas mahaba, mas less yung speed, and so on so forth. So, the longer the higher the resistance, and so on so forth. But yeah, so far okay naman. Wala naman tayong problema. Though yun nga lang, at na-monitor mo talaga kung ilang wattage and so on so forth. So sabihin nila 45, it's not always constant 45. Tumataas, bumababa siya. Depende rin sa technology ng phone. And here we go. Sa ating phone. Nabili natin siya April 7 pala, hindi pala 6. And then, na screen protector nung April 9. Bumili na ako ng case, nasa around 300 yon. Waiting na lang na dumating. Camera protector, bumili na rin ako kasi walang camera shield or protector or sara bukas yung ating case. Actually, yung iniisip kong bilhin, pero 600 kasi yon. May nakita ko mas mura and leather siya, tapos may cover sa harap. So, yun na lang kinuha natin. Ang camera protector sa 500. Ang binili ko, if not mistaken, ring key. Hindi siya Spigen. Tapos, ano na lang natin na mailapat ng maayos. Mabilis siya. Actually, mabilis talaga siya. Kahit na yung virtual RAM ko is 4 lang itong mga nakaraan. Pero trinay kong igawing 8. Kasi may nasuggest na gawin kong 8. Mas bumilis siya. Mas mabilis na yung loading. Pero yung 4, okay naman na yung 4 eh. Kaya man na hindi mo siya mabagal. Pero yung 8, mabilis talaga. As in, sabi ko, okay. May mas ibibilis pa pala siya. Pero sinecheck ko yung battery. Kasi if sa 8, mas mabilis yung battery niya, baka i-6 ko na lang. Kasi yung 4, mabilis na eh. Paano? I-middle ko na lang, i-6 ko na lang. Mas mababa yung kanyang camera. Megapixel dun sa main, which is 50 from 108 dun sa 73. Pero mas maganda yung kanyang camera processing. Yun nga lang, may mga complications like yung nabanggit ko kanina sa Google Message. Mas kailangan kong isa-isa yung numbers kaysa bulk sa Samsung Messages. Tapos yung mga credentials ko, inisa-isa ko pa nilipat, hindi siya basta nalipat. Mas okay nga talaga si Apple in terms of transferring. Pag tapos na okay na, doon na lahat eh. Ito hindi, isa-isahin ko pa. Mas maganda yung screen, mas matingkad siya even if half yung brightness. Tapos, yun lang. Sa ibang parts, parang halos walang bago. Yun pa rin naman. Same size.
Pero dahil nga siya bagong One UI siya, One UI 8.5, may mga AI, may mga parts siya na talagang sabi ko na, "Okey, wala 'to sa lumang kong phone, meron dito." Nakakapag-circle to search ako dito, may mga bagong parts na sabi ko, "Uy, bago, hindi ko alam." Yung stage ko na lock screen meron pa rin, gumagana pa rin dito. Yung keyboard ko na may mga paa-paa ng pusa hindi na gumagana. Ano pa ba? 'Yun. So far mga konting ano lang naman kumbaga para sa'kin lang naman is at 'yun pa pala isa, may signal na ako sa office. So kahit hindi ako naka-connect sa, Wi-Fi sa office, yung data ko gumagana na siya. So mas maganda yung kanyang antenna compared dun sa lumang phone. So may mga update naman, siguro sabihin na natin mga 30% update na-upgrade rather, hindi update, upgrade. Pero what more if it is the S series, 'di ba? Talagang I think kasi flagship siya mas matibay, mas malakas, mas ano, dahil mid-range siya expect mo na mas mabilis siya deteriorate pero we'll see in the future. If may extra tayo, 'di ba, pero parang sayang din sa pera, eh, 'no? Kung lalabas na lang din naman yung Wi-Fi 8 next year, 'di hintay ko na lang magkaroon ng mga phones na may Wi-Fi 8, 'di ba? Do'n na lang ulit ako magpapalit. Okey pa naman 'to, 6E pa naman, meron pa naman 6 GHz din, so we'll see. So far, antenna-wise, signal-wise, hindi ko naman siya problem. Budget-wise, nakapasok naman sa budget. Upgrade-wise, may mga upgrade naman, though halos almost same feeling, pero may mga upgrade naman. So, okey na rin. So far, I'm happy. A little bit sad kasi gusto talaga natin yung flagship. Gusto natin maranasan magkaroon ng flagship, pero mas importante yung pagtitipid lalo na sa araw ng krisis, sa panahon ng krisis. And we really need wise stewardship and purchasing. So, okay, hanggang dun lang. I'll just simply be updating you guys. Thank you, thank you, thank you, thank you. And as always, gonna go and grow kay Lord.